Hi and welcome back to our channel. Si Lorelly po ito at ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay bakit hindi lahat dapat ikwento? Bakit kailangan mong mag-stop na or piliin ang mga dapat na ikwento mo sa mga kaibigan mo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. May tanong ako, bakit ba paulit-ulit mong ikinukwento ang mga problema mo? Yung kwento kung saan parang unfair palagi ang buhay? Kung saan feeling mo wala kang choice kundi tiisin. At bakit kahit paulit-ulit mo nang naikwento ay parang wala pa ring nagbabago. Ngayon, pag-usapan natin ang isang sikretong hindi napapansin ng marami. Isang habit na unti-unting sumisira sa energy, sa confidence, at sa mga relasyon natin. At kung paano ka makaka-break free dito, yan ang pag-uusapan natin. May isang pattern na halos lahat tayo nagagawa ito, pero hindi natin napapansin. Ito yung tinatawag na emotional dumping. Ito yung urge na ibuhos lahat ng bigat, mula sa maliit na stress hanggang sa pinakamalaking heartbreak sa kahit sinong willing makinig. Oo, parang gumagaan sa simula. Pero pansin mo ba, pagkatapos mong maglabas ng sama ng loob, after ilang oras o ilang araw, nandun pa rin ang bigat. Parang pelikula na paulit-ulit mong pinapanood. At dahil paulit-ulit, lalo ka lang nitong ikinukulong sa parehong eksena. So yan yung invisible habit na nai-stuck tayo ng hindi natin namamalayan. Bakit delikado ang emotional dumping? Kapag lagi mong ikinikwento ang problema mo, tinuturuan mong maniwala ang utak mo na iyon ang identity mo. Kung ang narrative mo araw-araw ay pagod ako, malas ako, walang nagbabago sa buhay ko, yun din ang paniniwalaan ng utak mo. Parang GPS ang utak natin. Kung ang address na lagi mong sinasabi ay I'm stuck, doon at doon ka dadalhin. Kaya kahit gusto mong umabante, nakaprogram pa rin ang isip mo sa luma mong kwento. Akala natin, by sharing, we're processing. Pero minsan, we're not processing. We're rehearsing. Rehearsing helplessness, rehearsing pain. At habang ginagawa mo yun, lalong tumitibay ang identity na ikaw ay isang biktima. Isipin mo na lang, kung paulit-ulit mong sinasabi sa iba na iniwan ka, na niloko ka, na walang nagmamahal sa'yo, ano sa tingin mo ang ipapakita ng actions mo at energy mo sa mundo? Exactly, lagi kang lalapit sa mga sitwasyong paulit-ulit na lang ang sakit. Hindi lahat kayang buhatin ang dalahin mo. Reality check, lahat ng tao may sariling pinapasan. Minsan, iniisip natin na kung mas marami tayong makakausap tungkol sa problema natin, mas gagaan ito. Pero ang totoo, kapag sobra kang nagdadump ng emotions, mapapansin mong unti-unting lumalayo ang mga kaibigan mo o ang mga taong nakakausap mo. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil wala rin silang sapat na energy para buhatin ang bigat mo habang dala-dala nila ang sarili nilang mga dalahin. Ito ang dahilan kung bakit minsan, kahit may kaibigan tayo, parang mag-isa pa rin tayo. Dahil hindi lahat ng problema dapat ikwento. May mga bigat na ikaw lang ang makakabawas. Magkaiba ang pag-iyak at pag-aksyon. Magkaiba ang venting at problem solving. Pwede kang umiyak, oo. Pwede mong ilabas ang bigat. Pero kung walang kasunod na aksyon, para ka lang nagpe-playback ng parehong kanta. Kaya hindi nakakatulong ang paulit-ulit na reklamo. Isipin mo, anong mas magbabago sa buhay mo? Ang maglabas ng sama ng loob ng 10 beses sa magkakaibang tao? O ang gumawa ng isang konkretong hakbang para ayusin ang sitwasyon mo?
Ilipat mo ang focus mo from problem to power. Hindi masama ang mag-share, pero piliin mong magsalita mula sa lakas, hindi sa problema. Instead of saying, wala na akong magagawa, sabihin mong, ito ang gagawin ko. So tanungin mo ang sarili mo, what now? Ano na? Ano ang kaya kong gawin ngayon sa sitwasyon na to? Ano ang isang maliit na hakbang o step na pwede kong simulan para sa problema ko na ito? Doon nagsisimula ang tunay na transformation, hindi sa walang katapusang kwento ng problema, kundi sa maliit na aksyon na sisimulan mo. Build quiet strength. Alam mo kung sino ang hinahangaan ng tao? Hindi yung laging nagkikwento ng problema, kundi yung tahimik pero matibay. Yung dumaan sa heartbreak pero nagpatuloy. Yung may pinagdadaanan pero gumagawa pa rin. Yung nasasabihan ng grabe ang lakas niya. At guess what? Pwede kang maging ganyan. Basta, wag mo lang ulit-ulitin ang lumang kwento ng sakit at magsimula ka ng bagong kwento ng lakas. Bagong identity, bagong energy. Kapag tinigil mo na ang paulit-ulit na pagbo-broadcast ng problema mo, unti-unti mong mababawi ang power mo. Hindi ka na biktima ng kwento mo. Ikaw na ang author nito. At dito ka nagiging magnetic. Kasi, hindi na struggle ang dala mo. Dala-dala mo na ngayon ang vision, clarity at purpose. Ang tao ay naa-attract sa energy ng growth, hindi sa energy ng endless complaints. Kapag ikaw ay may direksyon, kahit hindi ka magsalita ng problema mo, makikita ng iba na ikaw ay matatag at iyon ang rerespetohin nila. Remember, ang lakas mo ay hindi nasusukat sa dami ng taong nakinig ng problema mo. Nasusukat ito sa kakayahan mong tumahimik, mag-reflect, at kumilos para ayusin ang sarili mong buhay. At tandaan, hindi ka forever biktima ng kwento mo. Ikaw mismo ang may hawak ng istorya ng buhay mo. Ikaw mismo ang pwedeng magbago ng isusulat ng panibagong chapter ng buhay mo. Kung nakarelate ka sa video na to, i-like mo na, i-share mo sa iba, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang psychology at self-growth tips in Tagalog. Till next time, maraming salamat!